kasong walang pangsamantalang paglaya. Ito ang nakikita ko na gusto ng taong bayan dito sa lahat ng sangkot sa graft and corruption na bilyon, trilyong pera ng mamamayang Pilipino matagal nilang pinag-interesan, ninakaw at ginamit sa pagpapasarap sa kanilang buhay at kanilang pamilya. Kasi ang lahat ng ito ay pasok sa plunder law at anti-graft law na non-bailable offense. Pag ang mga ito ay kinasuhan lang ng pagsisinungaling, o kung anumang mababaw na kaso, tapos bailable, makakalaya sila, walang kakwenta-kwenta. Sa akin pong opinion at observation, dapat ang lahat ng sangkot dito, ang ipapile na kaso ay yung pag na-aresto, hindi sila makakalaya hanggat tinatrial, hanggat nagkakaroon ng hearing sa korte, especially sa Sandigan Bayan. Yan lang ho yung ating inaasahan. Kasi pagka ho ang mga kasong maipapal sa kanila ay mahihina, magtatawanan lang yung mga yan. Papairalin lang nila ang kanilang koneksyon at pera para tuloy-tuloy ang kanilang maligayang araw. Kaya kayo dyan sa Office of the Ombudsman, kayo dyan sa Department of Justice, National Prosecutor Service, kayo dyan sa Independent Commission for Infrastructure, hindi naman po kami nakikialam, hindi po ako nakikialam sa inyo. Ipinakisusuyo ko lang po, nakikiusap tayo, lakasan niyo ang ebidensya para non-bailable ang mga kasong kakaharapin nila. Kasi insulto sa mga Pilipino na ang mga senador, congressman, dati at kasalukuyan, mga kontraktor, mga engineer ng DPWS na kakasuhan tapos nasa labas pa rin. Abay, baliwala yan. Huwag niyong kalimutan, taong bayan ang inabuso nila. Pera ng taong bayan ang nawala dahil ibinulsa nila. Ibinili ng malalaking mga bahay, mamahaling sasakyan, chopper, private jet, bakasyon dito, kaliwat kanan, nag-aaral ang kanilang mga anak sa abroad, maluluho ang kanilang buhay, lahat ay nasa kanila, pero pera ng taong bayan. Congressman, contractor, senador, proponent ng project, tumanggap ng daan-daang milyon, at lahat ho ay labag sa batas yan. Kaya hindi bagay ang mga kasong sila'y makakalaya pa. Dapat pagkatapos maipile ang kaso at magkaroon ng warrant of arrest, hulihin at sama-sama silang ipakulong habang tinatrial. At pag napatunayan sa korte, na malaki ang posibilidad na mapatunayan sa aking opinion, kasi po yung mga tumanggap ng pera at nagparti-parti ng pera at mga pinanggalingan ng pera, umami na. So sila ho yung nagturuan, kaya dapat sila lahat kalaboso. Yan ang gustong makita ng taong bayan. Kaya hindi naman tayo nakikialam sa kanila. Pakisuyo na lang po. Palakasin ng ombudsman at saka ng ICI ang sapat na mga ebidensyang kanilang makakalap. Kasi alam nyo, ngayon nagdududa ang mga tao dahil wala pang nakukulong kahit isa. Nagdududa ang mga tao dahil wala pang ni isang naipapile na kaso sa Sandigan Bayan. Nasa ombudsman pa lang. Ang ombudsman, para po sa inyong kaalaman, prosecutor pa lang yan. Nag-i-evaluate pa lang sila ng dokumento, nandun pa lang tayo. Wala pang naipapile. Para kaya nga sa inyong kaalaman, kaya ako binabanggit ito kasi marami nagtataka. Sir Mike, puro naman investigasyon, wala pang nahuhuli, wala pang nakakasuhan, wala pang nakukulong. Talagang wala pa. Kasi wala pa po silang naipapile na kaso sa Sandigan Bayan. Lahat po ang anti-graft sa Sandigan Bayan. Kaya nga Sandigan ng Bayan eh. Doon dadalhin ang kaso. At pag nakita ng ating mga justices na Sandigan Bayan na mayroong probable cause ang mga kaso, saka sila mag-i-issue ng warrant of arrest, saka mag-aarestuhan. Wala pa po tayo doon. Lahat lang ay fact-finding committee hearing at investigation ang ginagawa ng ICI. Ang NBI at DOJ ay kumakalap parang ng ebidensya. Tapos dadalhin sa National Prosecutor Service. Mga prosecutor, i-evaluate yun.
Pag nakita nilang mayroong ebidensya, dadalhin sa Office of the Ombudsman, i-evaluate pa rin ng Ombudsman, case build up. Ganun pong katagal ang proseso. Kaya wala pa hong formal na nakakasuhan sa korte. Yan po ang dahilan. Yung ibang nagtatanong, bakit nga daw wala? Wala pong nahuhuli. Talagang wala po. Kasi ganun pa lang ang estado ngayon. Kaya dapat nilang bilisan, palakasin ang kaso. Gustong-gusto na po ng taong bayan may makita silang nakakulong ng mga nagsamantala sa pera nila. Kailangan bago magpasko may makulong na senador, congressman, kontraktor at mga taga-DPWH. Lahat ngayon ginagamit nila ang kailang koneksyon at pera na naitago na hindi pa nahuhol para sila ay makagalaw at makatakas at magamit ng pera na sila ay maging magaan ng kaso. Hindi dapat magaan ang kaso ng mga ito. Dapat lahat non-bailable offense. Dapat lahat sila, ang kaso ay walang pansamantalang paglaya. Dapat kulong talaga sila habang tinatrial. Pag ito'y nagawa ng ating gobyerno, lead by President Marcos, mga prosecutor at ng ICI, may kaunting pag-asa tayo na hindi lang mababawi at mapaparusahan pa ang mga tao. Tama yung sinabi ni Chairman Andy Reyes ng ICI. Enough is enough. At hindi enough ang kasuhan lang. Kailangan mabawi, kailangan bawiin yung pera na kayang itinago at kinuha sa mamamayang Pilipino. Yan ang mahalaga. Kasuhan at bawian ng pera at ipakulong. Masarap balita, masarap pakinggan, pero ang tanong, kailan kaya? Sana sa lalong madaling panahon. Hindi po tayo nagmamadali, pero ang kalaban natin at kalaban ng taong bayang nag-abuso sa ating pera, maraming ginagawang palusot, drama, hugas kamay, nagtuturuan, ay baka makalimutan ng ganun, walang mangyayari, kawawa tayo. Huwag po ninyong kalimutan, trilyon ang perang nawala sa loob ng 10 taon. At hindi lang ho sa flood control infrastructure project may korupsyon. Dito nga ho sa Department of Health, may na-discover. Grabe ha. May mga overpriced at saka ho ghost project sa Department of Health. Sa Department of Agriculture, gano'n na rin. Yung Farm to Market Road. May ghost project din. Diba? Ang dami na hong departamento na nadidiscover dahan-dahan. Pero isa palang departamento, DPWH ang nauna, wala pang nakukulong, wala pang nakakasuhan sa korte. Ganyang kabagal tayo. Sana bilis-bilisan po ninyo. Pinagtatawanan na tayo dahil yung ating justice system napakahina. Nagugulat na yung international community na ilabas na sa buong mundo ang mga ebidensya. Umami na ang mga kasapakat at nakinabang sa pera. Pero malaya pa rin sila. Ganon po ang sitwasyon, nakakadismaya. Kaya pakibilis lang po para naman huwag ma-stress ang mga Pilipino ngayong palapit na ang Pasko.